Ayan po. Ayan po yung gagawing swimming pool. Di pa siya tapos. Halos tiles na lang ang kulang. Eh, siyempre malayo sila rito. Kaya mahirap magpagawa. Kailangan ischedulean nila dito. Ayan po yung paanan ng yung bundok na yan. Ay yung paanan ng karugtong ng Mount Diwalwal. Kaya baka Miyerkules o Huwebes makapunta po kami doon. Igagalan to nila ako doon. Ikot-ikot kami doon para ako doon mag-content. Yan po. Ito po rito. Daming nyog. Ayun po yung yun ako sila. Pinaka-kusina nila. Yan po. Sige, Baralister. Dito tayo pa ng banda. Yan po. Bundok po. Mungkayo. Yan, ito naman po yung likod ng bahay. Ang daming puno. Yung mga puno na yun, mga brother and sister, ayan po yung ginagawang plywood ata. Hindi ako nagkakamali. Yan naman po yung mga saging dito, mga lakatan, kaganda na saging dito. Mataas po itong bahay ng kumpare ko rito eh. Shout out nga pala sa Acosta at Concepcion family. Dito po ako ngayon sa inyong magandang farm resort. Soon para makikita ako magiging farm resort po ito. Malawak po ito eh, 8 hectares po ito. Kaya pwede talagang gawing farm and resorts. Halos lahat po ng prutas pala dito mga brother and sister, mayroon sila. Nagpatanim dito si madam kasi mahilig din sa halaman yun. Kaya nagpinatamnan niyo po ng kumplitong prutas. Wala ka na daw hanapin na prutas na wala dito sa kanilang farm. Ayan po, karugtong po ng Mount Diwalwal yan. Pinakapaanan siya. Nga lang ang pinakasentro ng Mount Diwalwal. Andun pa sa kabilang bundok na yan. Nakikita niyo po mga brother and sister. Ayan po, malaking puno sa tabi ng bahay nila. Panay puno po rito kaya napakalamig. Ayan po. Ayan, may puno din dito sa harap po. Ayan. Ganda. May malaking puno ng nyug dito. Ayan. Po. Ayan po si Ma'am Rowena. Maga naglilinis. Ayan. Ito po yung puno ng ng marang o may bunga ng amurad ng sistero. Ayan o. Daming marang dito. Ayan po, laking puno ng marang. Ayan o, may mga bunga po siya o. Yan ang marang. Yung pag nahinog mabango siya, maamoy mo talaga. Ayan po yung nyug, dahil bunga rin. Ito yung puno na ito. Parang hindi ko alam kung lawaan ito eh. Red lawaan. Ayun po yung dalawa na yun yung dalawang magkatabi na yun. Ayun po yung white lawaan. May lawaan pa dito mga brother sister. Kaya itong lugar na ito talaga namang considered as a virgin area kasi ang karagdagang kaalaman to kasi ang red lawaan at white lawaan kasi yung lawaan tree tumutubo lang po yan doon sa magagandang lugar, malalamig at saka halos doon sa mga virgin forest pa. Ay dito mayroon tumubo dito, laki o dalawa katabi. At ito pa pala alam ko red lawaan ito eh. Dalawa kasi ang klase ng lawaan, may red and white lawaan. Ang maganda po yung red. Ay, mahal po ang tabla niya kasi good lumber po yan, kinukusita sa good lumber. Malawak po rito para sisteran ang terrace. Dito tayo. Mas magandang view rito kasi nasa taas na ako, nasa rooftop na po ako. Ayan. Ito nga pala, mayroon akong isi-share sa inyo mga brother and sister. Kasi sa totoo lang, pinapangarap ko po itong Mindanao na marating at obserbahan. Nung nakarating po ako rito mga brother and sister, talagang na-amaze ako. Sulit na sulit, bawi na bawi yung pagod at haba ng biyahe. Pagdating dito, tanggal yung puyat ko. Kasi halos magdamag kami walang tulog, yung kumpare ko.
Kasi ang book namin, ang flight namin ay 7:30 AM. Alam mo naman sa natin, sa airport natin. Advance kami, umalis po kami ng bahay. Ako po to be exact, 2:30 ng madaling araw. Kaya puyat, pagod. Pero pagdating ko rito sa lugar niya, tanggal yung puyat at pagod ko. Talagang na-miss ako. Ito nga pala, doon po sa iba na baka katulad ko rin na pag narinig yung pangalang Mindanao ay parang nakakatakot, maraming kaguluhan na nangyayari. Pero hindi po pala, brothers. Dito yung mga tao dito, mababait sila, magagalang sila, at saka maano sila sa bisita. Tsaka yung lugar na ito nga, nakita ko, napakaganda pala talaga ng lupa ng Mindanao. Mataba po ang lupa kasi marami na rin po akong probinsya na puntahan eh. Tapos naikot ko na buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at ito nga sa Mindanao ngayon. Iba po lupa dito, mataba talaga. Mataba ang mga halaman dito, pati hayop dito ay maganda kasi nga maano dito, presko at talaga ang klima. Paghapon nga dito mga brother and sister halos parang tag-ulan pa rin at talagang yung hamog, kikita mo talaga. Kaya dito pala sa aking mga subscribers, sa aking mga minamahal na mga kababayan, maganda po dito, mali doon sa iniisip natin na parang iniiwasan nila ang Mindanao. Mali po, napakaganda mo ng Mindanao kasi kung may pipiliin po ako ulit probinsya mga brother and sister, gusto ko rito. Kasi dito halos lahat ng kailangan mo mayroon sila. Ang wala lang dito ay palibasa itong Davao de Oro ay halos sa sentro ito, sa gitna ng Mindanao. Wala lang silang dagat dito, malayo ang dagat, bandang Tagum City pa. Siguro maglalakbay ka pa ng mga more or less mga mahigit 1 hour para makakita ka ng dagat. Yan po brother and sister yung aking kumpare. Yan po may-ari dito brother and sister. Sige, siyempre baba ako. Yan po may-ari. Ito po ako. Ay sige po, baba na po ako mga brother and sister. Alang sa inyo para kasi baka mabisi na kami next following day kasi magagala daw kami. Pangalawang ano na po ngayon, kilo nung panilo nung rubber nila, yun ang negosyo ng kumpare ko dito. May natira pa ron kasi halos sa kabuuan nasa more than 40 tons yung kanyang pandito stock na rubber. Ang natimbang pa lang kahapon ay halos 20 tons mahigit. Mayroon pang more than 20 tons ulit. Ngayon siguro kung sakasakali pakatapusin na nila para pag matapos daw to, sabi ng kumpare ko si Boss Dondon, gagala na niya na ako sa magandang pasyalan. Sige po, baba na po mga brother and sister. Hello po muli mga brother and sister. Nandito kami ngayon sa piggery ni Boss Dondon. Tinitingnan namin ko yung mga alaga niyang baboy dito. Ayan sister yan ang lalaki. Mga inahin po yan. Yan, malapit na sa mga anak. At ito po yung piggery na wala kang maamoy. Wala talagang amoy mga brother and sister. Yan po yung pare ko. Maglilig lang siya. Sinasalo naman sa ngayon ng mga halaman sa baba. Ito po yung pinakababa niya mga brother and sister. Daming saging. Kaya tataba ng saging po. Kasi yung mga dumi ng baboy, fertilizer dun sa kanila. Yan. Ayan po, ang dami Ayan. Ayan yung mga anak ng kanya, baboy. Ang maganda rito, sagana po sa tubig, mga brother and sister. Yan tuloy-tuloy po tubig dito. Ayan, dito po kami. Ito po yung gagawing kalsada, brother and sister. Paikot po yan pababa. Ayan po bundok na sa likod. At dito, pag maganda talaga, presko ang isang lugar, pati mga hayop, yung paglaki nila maano din, malusog ang paglaki nila. Siyempre alaga ito. At maganda rito, malayo sa doon sa ibang mga piggery, kaya mas nakakaiwas sa sakit. Hindi siya nahahawa basta-basta. Ito yung pinaka-building niya. Simple lang mga brothers and sister. Kukulamber lang siya. At saka yero, ay palibasa ay malamig nga rito. Hindi siya mainit. Kasi sa totoo lang po, yung init, pag summer, ayaw din po ng baboy yan. Gusto ng baboy, tama lang. Sobrang lamig, ayaw din nila, lalo yung mainit. At lalong hindi siya mainit, kaya mo naman, nakasilong sa mga saging.
Ayan, brother and sister, kaya wala talagang init. Ang ganda nga ng pagkano nito, pagka-design. Yan. Dito. Ito yung hinakot nila kahapon, brother and sister. Ito po. Ayan. Yan o. Ito pa yung tatapusin ngayon. Ang nakuha po dito, nasa 20 tons na. Ayan, dami pang natira, brother and sister, nakalutang o. Ayan o. Ito naman, kagabi, in overtime to, tinimbang na yan, hakutin na lang, ikakarga na lang sa container. Magtataka siguro kayo, brother and sister, bakit nakababad sa tubig? Yung rubber pala, kailangan pala nakababad sa tubig. Ayan o. Ayan o, yung mga puti-puti na yan, na parang nyog. Rubber po yan, mga brother and sister. Mabigat pa po ito. Yung estimate ko dito, ito, nasa migit 2 tulinada to eh. Ay plus yan, mag-4 na tulinada yan. Ibig sabihin, itong natira na ito, na ikakarga ngayong araw, ano pa siya, nasa 5. Nasa 5 tons pa. Yung isang tulinada nga pala, karagdagang kalaman sa aking mga minamahal subscriber. Ang katumbas po niyan ay 1,000 kilos. Ang 1 tons. Ayan, karagdagang kalaman po. Ito po, moral sister, pakita ko sa inyo. Ito yung mga natapon na rubber. Ayan, kulay puti siya. Pag pinisil mo siya, akala mo talaga sa gulong. Yan po, brother and sister. Ay, magkanong kilo nito dito ngayon ang pick up ito ng buyer? Dito ha. Nasa ano ata 53 kilos ang isa. May upper pesos ang bawat kilo. Ayan po. Yan, parang guma talaga siya, ang tigas oh. Kaya pala matibay ang gulong. Ayan oh. Tigas. Ayan oh. Yan. Ayan po yung ano, parang kala mo sa nyug eh. Pero guma po yan. Rubber siya. Yan. Kapag pinosisyon na po yan doon sa planta, ang paglabas niyan, gulong na, kung ano-ano mga guma, chinilas. Yan, dito po galing yun mga brother and sister. Isa po ang Mindanao sa pinakamalaking supplier po ng rubber dito sa Pilipinas. Ni-export ito, Thailand, Malaysia, China, yan po ang pinagdadalan yan. Yan. Rubber. Dalawa po ito yung doon sa taas. Nasa 20 tons plus din po yun. Kaya more or less ito sa record nila, kasi may record po sila nung pag namimili sila, nasa 43 tons. Imagine mo na lang 40 tons. Sa 40 tons na lang times 53 pesos bawat, imagine mo lang kung magkano kalaki din ang investment nito. Sige po, paalam ulit Mr. Kalikasan. Mag-ingat po kayo sa lahat ng aking mga minamahal na subscriber, mga viewer, mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik, panonood ng aking ginagawang mga content. Sana po huwag kayo magsawang sumuporta po sa aking munting channel. Sana dumami pa po yung aking mga minamahal na subscriber. Tulungan niyo po si Mr. Kalikasan na mahit ko na po yung kahit 1,000 subscriber lang po, para kahit paano i-consider na rin po tayo ni YouTube. Paalam na po ako mga brother and sister. Kamusta na lang dyan sa aking pamilya sa Maynila, at malaking bagay din kasi nga nakapunta ko dito sa Mindanao. Dream come true ko po ito, na titingnan ko ano ba yung Mindanao. Napakasarap dito sa Mindanao, napaka-amaze dito. Wala ka nang hanapin na wala dito. Ang dito sa lugar nila, palibasa nga sabi ko kanina, sa gitna sila ng ulo ng Mindanao. Siyempre tanggapin natin na malayo talaga sila sa dagat. Ang dagat dito doon pa sa may Tagum City, Davao City, yun layo. Pero ganun lang, hindi ko lang naman. Sige, paalam na po ako brother and sister. Salamat po muli. Ingat po kayo at lagi nagpapalas Mr. Kalikasan. Pangalagaan po natin, mahalin natin, malasikitan po natin ang inang kalikasan. Babay na po. At siyempre, magtanim time po to. God bless.